Mga partners, magandang gabi po. Welcome ulit dito sa ating channel. Meron tayong i-troubleshoot na Sony LED TV 32 inches, model number KLB32R302B. So yun po yung model number nating ayusin ngayon. Trouble ho nito mga kapartner, 6-time link. Tapos lalabas yung Sony na logo 3 beses. Subukan ko i-try. So supplyan natin, tapos switch on natin. Okay, kita natin lalabas siya. So yun, so may green lights, tapos lalabas yung Sony. 3, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times po siya para makita natin yung board. So touch natin itong soft light. So tinanggal ko na yung ibang screw nito para mas madali yung video natin. Ito na yung board niya, yung motherboard. So most possible na problema kapag 6 times blinking yung Sony, yung backlight, no? So itong backlight driver, inverter, at saka yung itong mismong backlight na LED, no? So gagamit muna ako ng voltage checking muna. Voltage check. So ganito yung gamit ko na tester. So klaro ba? Itong Sanwa. So multi-tester gamit ko, analog. Yung range position sa DC. Sa DC 50. Lagyan ko na supply. Nakikita natin yung kulay natin sa ating backlight. Wire, positive side, no? Ito yung positive na linya, yung white, at saka yung tatlong gray, ito yung negative. So 4 na wire po ito. So kung di tatlo yung gray, yung papuntang strip ng LED, at saka itong white, nag-iisang positive line po. So meron siya mga test point dito, test point papunta sa backlight. Ito po yung dito natin ma-test kung meron siyang lumalabas na supply. Test nito, yung voltage nito nasa 20 volts to 20 to. Susubukan natin, isukatin natin yung voltahe nito. So supplyan natin. Tapos itong white, itong side, ito yung linya niya. Ito yung test point dito sa positive na linya. So turn on natin yung power on natin. Okay, tapos sukatin natin. Okay, meron naman dito. So bumabalik. Okay, so 3 beses lalabas yung ano niya. So meron namang supply yung backlight niya. So try natin ulit. Ulitin natin. So dito tayo titingin. Okay, meron naman yung sa gitna, yung sa gray line. So meron siya supply, tapos bumabalik. So pangatlo, meron siya. So yung sa gitna na linya ng gray. So itong gitna na linya, yung gitna na gray, sa negative na linya. So meron problema sa backlight nito sa loob. So subukan ko naman i-test sa ating backlight tester. Kasi masusukat natin sa ating backlight tester yung isang strip LED natin backlight sa loob. Ito, tanggalin muna natin. Tapos dito natin i-test. Ito yung gagamitin natin. So
turn on natin yung supply sa 220 nito. Sa baguhan nagagamit natin ng mga backlight tester, so wag lang nating hawakan itong mga dulo ng test probe natin kasi may kurente ho ito. Ngayon, test probe natin yung backlight natin, yung isang strip. So itong positive natin, tapos ito yung okay, yung first na linya ng strip. So 21 kiklaro ba? So 21 yung milliamp nya, buong milliamp. So okay pa naman yan. So yung gitna, pangalawa, so 29, abnormal na ho ito, mataas na yung amperahin nya, milliamp nya. Yung pangatlo, so okay pa naman to, 20. So kanina tinest natin yung linya ng backlight, yung sa supply, kaya siya pag test natin dito sa gitna o sa negative, tumataas yung voltage tapos babalik siya, mag-drop po siya kasi meron siyang problema dito sa isang strip nito sa backlight sa loob. So merong problema to sa loob, so kailangan natin ito buksan para ma-test natin yung buong linya ng backlight sa loob. Kasi ito po yung tatlong negative, ito yung positive, itong first lane is 21, sa gitna 29, minsan 30 siya palabas. Dito sa last, yung pangatlo, tama pa naman yung 20 at saka 21. Yung pa 20 to pataas, abnormal na ho yan. So kailangan yung lalagyan, walang screw, saka ganun lang. Alisin ko to, ang tikon, marunong lang didiskarte nito para hindi madamage yung panel. Mahirap madamage yung panel, mahal ho yan. So yan po, so ganun. So ito na yung backlight natin. So dito tayo magsusukat ng mga milliamp gamit yung lead tester. So ito po, marami na ho ito, pinapalitan na ho ito isa-isa, no? So ito yung terminal ng backlight. Gagamit tayo ng mga tester, backlight tester. I-trace natin tatlo ito. So ito yung gitna.
i-trace ko kung saan yung may problema. Ito. So continuity transposition natin sa times 1 dito. Okay, ito yung linya. So trace natin yung negative na nag-gray sa gitna na reading natin na may problema. So ito, okay, ito siya. Ito yung strip na may problema. Malaman na natin. So ito yung may problema na linya. So gagamit tayo ng backlight tester para malaman natin kung saan yung backlight na pundi na hindi na umiilaw. So buong isang strip ay ilawin natin. So on natin to. So dito natin sa mga test point na test natin dito. Okay, meron tayong nakita. So yun, itong sa dulo, ito yung sa dulo, no? So 30.2. Check natin individual buong strip. So may mahina na may pundi. Ito pundi na ito. So kailangan yan palitan. So check natin yung ibang individual natin. Check natin individual. So para malaman natin yung ito ikaw naman yan 1.7 1.8 1.9. So ito 1.8 1.6 1.8. Okay, ito 11. So 11.1. Tatanggalin natin. At meron tayong pampalit dito. Tanggalin natin ito. Pundi. So ito na yung bagong pampalit natin. So hindi na natin to kailangan na tanggalin pa kasi naka-attach na tong lens. So mas madali natin itong itap. Diretso na natin itap dito. So hanapin lang natin yung positive, kung saan yung positive. Okay, ito yung positive. So may positive line dito. So dito yung positive, saka ito yung side na negative. So ito yung positive. Dito natin itap yung positive sa test point dito. Tapos na natin ang pagpalit natin ng backlight. So itong isang LED lang yung problemado. So pundi yung dito. So pinalitan na natin. So test probe natin yung milliamp nya, kung ano na yung mga milliamp nya, kung pwede na ba to. So buong strip pa ilawin lang natin. Tapos tingnan natin yung milliamps. So 21. So dito 21 na yung buong strip. So divide it. So okay na yan. Okay, 21.2 21.1 dito 21.2. So 21.1. So okay na yan.
So, susubukan natin ibalik kung ano yung magiging resulta, kung hindi na ba siya mag-protect. Ano natin? Lagyan natin ng mainboard para pailawin natin yung buong backlight niya. So, buong backlight pa ilawin natin. So, makikita natin. Oh, so yun. Umilaw na lahat natin sa ayos na pagkalagay yung tikon. Saka meron tayo nilagay na masking tape para hindi magkaroon ng damage yung panel. So, ginawa natin to para hindi magkaroon ng damage ang panel. So, yan. Kasi napaka-sensitive nitong panel. So, test natin. So, kung wala na ba yung so, kung gagana na ba siya. So, yun. Kumalabas na yung Sony. So, hintayin natin. Okay, may raster na siya. Okay, lalagay muna ako ng signal. So, ito na. So, ayos. Lumalabas na yung Sony. Ito na yung okay. So, yun po. Napakaayos na po. Tapos yung backlight driver, meron tayong nilagay sa backlight driver nito. Nilagyan natin ng aluminum receiver na heatsink. So, ganito. Nilagyan ko para ma-absorb yung init ng backlight driver, yung inverter, para makatulong na hindi siya madaling masira. So, aluminum po itong nilagay ko kasi matagal na ho itong Sony na ito. So, para survive naman siya. Kasi mahirap yung magkaroon ng problema yung backlight driver. So, yun po. Ganitong klase, no? Heat absorber. So, ito po ay heatsink. Aluminum heatsink para mag-absorb sa init ng backlight driver. Para makakatulong na hindi mag-overheat yung backlight driver. So, kasi matagal na ho itong LED TV na ito. So, itong Sony na ito, so ito yung makakatulong naman. So, gano'n natin, nilagyan natin sa kanyang likuran para ma-absorb niya yung init ng backlight driver. So, ito ngayon, mainit na siya. Pero madali lang itong mawala yung init. So, connect natin dito.